Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Tila totoo nga ba talaga na ang lahat ng ito ay palabas lamang para lang mapagtakpan ang mga kabulastugang ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos patungkol sa maanumalyang flood control scandal na siyang patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Dating Chief of Philippine National Police at ngayon Special Advisor ng ICI na si Rodolfo Azurin Jr. tila binasag na nga ang katahimikan at katotohanan at may nakakagulat rin na ibinunyag sa publiko na pilit umanong ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Ano nga ba kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Matapos nga ang ilang buwang mga pakulo at kadramahan umano sa pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa maanumalyang flood control scandal ay sadyang hindi talaga mapipigilan ang paglabas ng buong katotohanan. Nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure na wala pa silang nakikitang opisyal ng gobyerno na maaaring sampahan ng kaso kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Azurin, mula sa ibaba paakyat ang direksyon ng kanilang investigasyon kaya't hindi pa matukoy kung may matataas na opisyal na sangkot sa ghost projects. Sa ngayon, mga kontratista at district level signatories pa lamang aniya ang nakikita ng ICI na posibleng may pananagutan sa maanumalyang proyekto. Matatanda ang formal ngang pumalit si dating Chief PNP Rodolfo Azurin kay Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa kaniyang unang pahayag ay binigyan diin ni Azurin na ang kalaban kontra katiwalian lalo na sa mga proyekto ng flood control ay dapat isulong sa pamamagitan ng pagkakaisa, hindi sa gulo at hindi rin sa karahasan. Sa buong bansa ay tumitindig ang boses ng iba't ibang sektor, mga mamamayan, manggagawa, profesional at mga kabataan na nananawagan sa ating mga sundalo at kapulisan na makiisa sa akusada laban sa korupsyon. Tama lamang umano ang kanilang panawagan at makatarungan ang kanilang layunin. Ngunit dapat aniyan nating tandaan na ang tunay na pagbabago ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng pagkakawatak-watak, kaguluhan o karahasan. Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Eto, bigyan ko lang ng komentaryo itong statement ng mga bossing ng mga tuta. Ang daming mga politiko, ang daming tuta na itong si Tambi no? Ngayon lang ako nakakita ng buhaya, maraming tuta. No, ito bossing nila. Ano sabi niya? The Filipino people, I give you this solemn assurance. Ano bang Tagalog ng solemn? Makabagbag. Basta solemn, parang alam niyo na yun. I will never betray your trust. Ito, simple lang to eh. Kung dalawa lang tong sinasabi ni Tambi na ito, totoo to o hindi totoo. Walang gitna. Hindi daw niya ibebetray ang tiwala ng taong bayan. Solemn assurance. So, kung totoo ito, ibig sabihin, napakalinis nitong congressman. Ito ang pinaka malinis na naging House Speaker. Kung totoo kasi isipin mo, wala siyang kinalaman. Tapos, yung mga nasa paligid niya, kumita ng bilyon-trilyon. Yung best friend niya, nakabili 3 chopper, bahay sa Forbes, private jet, and yet, siya, walang kinita. So, napakalinis nitong tao na ito. Kung totoo itong sinasabi niya. Pero kung hindi totoo itong sinasabi niya, demonyo tong animal na to. Grabe, wala nang konsensya. Kasi yung kanyang pagtanggi, yung kanyang pagsisinungaling is with confidence. So ibig sabihin ay hindi na siya nakukonsensya. Yung kanyang pagsisinungaling ay sobra-sobra na pati sarili niya napapaniwala niya na ganyan na po ito kademonyo. Ganyan na po ito kasama.
Sagad sa buto. Hindi na, wala nang usapang konsensya. Di ba? Yung isipin mo, nakikita niya siguro. Malamang, nakikita niya yung mga nalunod doon. Mga namatay sa Cebu, mga namatay sa baha, mga namatay sa lindol. Bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa korupsyon. So kung involved siya, baliwala sa kanya. Wala siyang pakialam doon. Wala siyang konsensya. Parang sinasabi, wala akong pakialam sa inyo, malunod kayo lahat sa baha. Basta ako, ligtas. Ganun lang yan, dalawa lang yan. Super linis to. O sobrang sama ng tao na ito. Kahit mabatay, yung mga nasa paligid niya, wala siyang pakialam. Your choice. Anong sa tingin ninyo? Super linis to? O super sama? Next po. Ito po ay gusto kong bigyan ng komentaryo. Hindi ko alam kung si Kiko Barsaga ay nagbibiro nito. Bongbong Marcos, totoo ba ito? Ang tatanong tayo na maliwanag. O nagbibiro si Kiko Barsaga? Kasi sabi niya, breaking news, NFA rice is now for sale in Cebu for 20 per kilo. Nagbibiro ba si Kiko Barsaga? Sarcastic ba siya, Bongbong Marcos, o totoo? Kasi Bongbong Marcos, gago ka kung totoo to. Hindi po mura yun, ha? Ano lang yun? Tagalog ng stupid. Tanga ka, wala ka talagang alam. Kasi ginawa niya na to, if I'm not mistaken, sa Cebu din, di ba, lindol? Pambihira, ininegosyo mo pa. Yan ba yung pangako mong 20 pesos na ilalabas mo? Yung gagawin mong 20 pesos ang bigas. Kung totoo to, hindi to biro, 20 pesos na bigas. Yung pala, gagawin mo sa mga nasalanta ng bagyo, lang, sa mga nasalanta ng baha. Dapat nga bigyan mo ng libre yan. Ininegosyo mo pa? Pagpitan naman talaga ito. Isa pa tong walang konsensya. Talagang kayo magpinsan, wala kayong konsensya kung kung ito'y hindi biro, kung ito'y may katotohanan. Isipin mo, inulit mo pa. Oh. Ako sa tingin ko talagang sunog ng utak nitong si Bongbong Marcos kung totoo to. Wala na to. Wala nang future ang Pilipinas. Sunog na to. Next po. Ito po. Tingnan po natin, sabi, Consulate General of the People's Republic of China in Cebu. We are donating water and canned foods to the families affected by Typhoon Tino, wishing Cebuano strength and hope. Buti pa yung consulate ng China nag-donate. Si Bongbong Marcos. Di umano, magbebenta pa ng bigas na 20 pesos. Ano na yan? Ito yung kinakagalitan nila. China. Sila pa yung tumutulong. China. Yung pinagmamalaki mong Bongbong Marcos na EDCA. Ni hindi man lang namin naramdaman dyan sa Cebu. Ni wala man lang naitulong sa Cebu. Sinabi nyo ang purpose ng EDCA ay para makatulong. Pagka may ganitong klaseng disaster, asa na yung EDCA? Hindi. Nagpakatuta ka sa mga kano, ang tumutulong sa atin, China. Hindi ka ba nahihiya niyan, Bongbong Marcos? Sa bagay, inaaway mo yung China doon nung umatin ka dyan sa ASEAN Tapos, mag-gate crash ka para kamayan si Xi, President Xi. Kakahiya ka talaga, Bongbong Marcos. Pero tama to. Tama itong ginagawa nitong consulate ng China. Consulate General of the People's Republic of China. In goods po, wag kayong magbibigay ng... Ito parang insulto to sa gobyerno natin. Hindi sila magbibigay ng pera. In goods po ang kanilang ibibigay. Kasi kung pera yan, mapupunta na naman yan sa mga lintik na mga gobyerno natin. Sa mga lintik na mga politiko, sa mga buhayan nating politiko na kahit na disaster na lang ang iniisip yung kanilang kapakanan. Kapakanan na magbenta ng 20 pesos na bigas, kapakanan na maituro ang Duterte, kapakanan na makuha ang pera pa. So tama yan. Diba? Tama. Buti nga So palpal sa pagbumukha ng Pilipinas yan. Natong mga politiko. O nga pala, ang SMNI meron din silang pinost ko sa Facebook. Okay? Maaasahan yung SMNI.
talagang ipinamimigay. Okay? So, kung gusto nyo pong mag-donate, it's up to you. Ha? Kung sa SMNI, para maparating sa Cebu, kung may kaibigan kayo, parating nyo na ng diretso, basta wag lang sa gobyerno. Ha? Wag. If maaari, in kind, in goods, or idiretso na. Okay? Ito, tingnan natin. Si Bongbong Marcos ang tulong. After 3 days na nasalanta ang Cebu, ito si Bongbong Marcos. Pumunta ron at nagphoto op. Ito na naman siya yung mga payuko, patingin-tingin sa helicopter. Ito naman yung paturo-turo na naman. Tingnan mo yung kuha rito, di ba? Parang may harang. Diyan lang kayo, ha, dyan. Ayos kayo. Iposisyon nyo yung mga bata dito. Posisyon. Yun lang ang kinuhanan ng camera eh. Yun lang, si Bongbong Marcos lang, tapos konting crowd. Sana naman lang kinuhanan nyo hanggang likod. Di ba yung sitwasyon? Kasi yung bang halatang-halatang parang may masabi na may ginawa siya. Kita mo, parang may harang. Ito, yung inaapakan niya. Harang. Dito ako. Kayo dyan na mga madudumi, dyan lang kayo. Tapos kunwari, kuna ng picture, kunwari kinakausap, kunwari concern, kunwari tutulong, di ba? Pero huwag kayong lalapit. Dyan lang kayo. Ha? Children, distance. Distancia amigo. Di ba? Halatang halata. Ito, paturo-turo. Akala mo nagbibigay ng instruction. Hindi. Walang alam yan eh. Anong tulong na ibigay niyo? 20 pesos na bigas, magbebenta. Ano pa? Ano pa ba? Ano pa naku? Mahuhuli ba? Di ba anong ginawa nilang ng kanyang spokesperson na tinaguan niya sa palda? Sinisipa Duterte. Imbis na habulin niya. Tignan mo itong loko-lokong to. Imbis na habulin niya. Yung sino nag-ghost projects o sino yung gumawa ng flood control nung kanyang panahon, habulin niya. Ipakulong niya. I-serve niya yung justice. Hindi, tinuro na naman ng Duterte. Inutil talaga eh, no? Wala talagang kwenta itong tao na ito. Pambihira. Ito lang, meron akong gustong bigyan ng komentaryo. Patungkol ulit dito kay Bongbong Marcos. Pag-usapan po natin itong sinabi ni Chua. Sabi niya, President Bongbong Marcos is doing the hard work. Sip-sip! Namamatay na mga Pilipino, nalulunod na doing the hard work. Anong hard work doon? His approach is saving lives. Paano? Sinong nasave niya? Namatay. Naganda lunod-lunod. Anong nasave? Saan siya may naisave? Not just making headlines. Marcos does the work with all his heart. Not for praise or media noise. But to save Filipino. Bakit? Paano mo naman pupurihin? Ikaw lang ang pumupuri. Kaya to si Chua, napakasip-sip eh, no? Kulang ka na sa budget. Baka magalit sa'yo si Tambi. Kasi kapupuri mo kay Bongbong Marcos, lumininis si Bongbong Marcos. Ang dapat nililinis nyo si Tambi. Yan ang gusto niyan. Siya ang linisin nyo, wag si Bongbong Marcos. Baka mawalan ka ng budgetan dyan. Huwag masyadong sip-sip. Kasi tatandaan ninyo, change is coming. Kung may Santa Claus is coming to town, change is coming. And if it comes sooner, kasama kayong lulubog kung kaninong tumbong yung sinisip-sip nyo. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Hindi po tayo nananakot, pero tatandaan mo. Yung iba dyan, maraming pinatayong City Hall. Sa gitna ng sa bangketa. Delicates yan. Ingat sa kakasipsip. You make sure, tama. Kasi hindi ko maintindihan sa mo pinulot tong saving lives. Ito po, diversion naman, declare. Tingnan natin yung sasabihin niya. Yusek, good afternoon po, Yusek. Yusek, sa pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na yung flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? Ayan. Tinatanong si Claire, ano yung data na nakuha nyo patungkol sa flood control projects sa Cebu? Data, tinatanong. Okay. Ano yung data mo, Claire? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022. Diyan pa lang, sabi ko tarantada.
Ang kinuha niyang data sa DPWH talagang 2016 to 2022. Niloloko tayo ng mga animal na to. Kasi kung aayusin mo yung ano, gusto mo talagang maayos yung... I mean, halimbawa lang ha. Isa yung bahay ko doon sa Cebu nang kinain ng tubig. Isa doon sa pamilya ko ay nalunod. Masakit po yun eh. Tapos ang sasabihin ni Claire, kinuha mong data 2016 to 2022. Baka sa isip-isip ko, talagang ginagago tayo na itong mga to. Ngayon nangyari yung baha, kami yung namatayan. Kami ang lumubog ng bahay. Ang inuuna nyo pa, politika. Talagang ang bababoy nyo. Hindi ko ako yung biktima dyan. Yan talaga isipin ko. Ang bababoy ninyo. Mga wala kayong puso. Ipinasok nyo pa rin yung agenda nyo para mailubog ang Duterte. Hindi nyo na nirespeto yung mga namatay. Hindi nyo na nirespeto yung mga nawalan ng bahay. Ang nasa isip lang nyo, yung sarili ninyo. Pero teka muna. Okay? Yun yung point doon eh. Kaya nakakaasar. Pero tingnan nyo to. May ipapakita ko sa inyo. Ito po, itong ginagawa ni Claire, ito ang istorya ng kabuuan. Ito ang sumasalamin sa kabuuan ng strategy nila. Papakita ko sa inyo. Lumalabas po na 343 flood control projects. Ayan, 343 flood control projects ng 2016 to 2022. Diretsuhin na natin. Ang ibig niya sabihin, 343 flood control projects nung panahon ni Duterte. Ayan na lang ha. Diretsahan na. Wag na tayong pabakla. Ang nagawa, dalawa po ang terminated dito. At ito na yung makikita niyo po sa DPWH website. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. Okay, so nung panahon ni Bongbong, 168 lang, ililista ko nga. 168 nung panahon ni Bongbong. O, 323 nung panahon ni Duterte. Diretsahan na tayo, wag na nating anuhin. At ang ongoing pa po ang 55. Pero kanina lamang po, bago po tayo sumalang po dito, ay mayroong pinadala po si Sec Vince ng latest data. At yun po ay mayroon pong mga flood control projects hindi lamang po sa Cebu kundi sa ibang mga rehiyon at ipiprint lang po namin at ibibigay po sa inyo maya-maya po. Yusek, follow. Okay, so dito i-explain natin. Mabuti ha. Ito yung sinasabi kong salamin ng game plan nila. Ang sinabi nila, 323 flood control projects nung panahon ni Duterte. Kay Bongbong, 168 lang. Pero pag titingnan nyo yung amount, simula 2022 ay 2016 hanggang 2022, kung hindi nagkakamali yung aking utak, 1.2 billion plus 2.1 plus 2.4 plus 2.5, 1.5, nagkakahalaga ito ng 17 billion .021 nung panahon ni Duterte. Ulitin ko po, humigit kumulang, computin nyo na lang, 17.021 nung panahon ni Duterte. Panahon ni BBM, 14.63 billion, 11.61 billion, 12.77 billion. Kung tama ang aking computation ng aking utak, 39 billion .032. Okay? Niloloko tayo nito si Claire. Bakit? Ang pinagtuunan niya yung dami ng flood control projects. Hindi po yun. Yung laki. Isipin mo, yung buong proyekto nung panahon ni PRRD, 17 billion lang. Nung 2023, 14 billion na. Isang taon, halos kaparehas ng 6 na taon ni PRRD. Ulitin ko, yung isang taon nila na 14 billion at yung isang taon, yung 6 na taon na 17 billion ni PRRD, 6 na taon compared sa isang taon ni Bongbong, halos parehas. 14 tsaka 17, di nagkakalayo, di ba? Nakuha nyo? So anong style? Sisilipin nila, kaya kailangan pag nagsalita si Claire, silipin ninyo. Bakit? Isa lang ang tatamaan yan, yung siyang mintis. Isipin mo ang importante, yung amount. Kasi ngayon nalunod eh. So halimbawa, pumasok ako, Bongbong Marcos. Nakita ko, teka muna. Kulang itong flood control, hindi nito kakayanin yung problema dito sa Cebu. Kaya nga nagtaas kayo ng budget eh. First year pa lang.
pantay na halos nung 6 na taon ni PRRD. O sige, ayusin natin yan. Wala pa rin nangyari. Pangalawang taon, 11 billion. Pangatlong taon, 12 billion. Tan total niyan, 39 billion. Humigit kumulang. Panahon ni Bongbong. 17 billion lang kay PRRD, 6 na taon. So yung 3 taon ni Bongbong Marcos, doble ang flood control projects na perang kinuha nyo sa taxes ng taong bayan compared sa 6 na taon ni PRRD. Naiintindihan ninyo? Kaya don't ask. Don't shit us with that 323 flood control projects. Naiintindihan? No. Ano pang purpose? Bakit humingi kayo ng pagkarami-raming budget? 3 taon lang dinoble nyo yung budget nung panahon ni PRRD. Anong purpose nun? Para makabili kayo ng chopper? Para makabili kayo ng jet plane? Private jet? Para may bambayad kayo ng NPA? Ako yung nagtatanong lang. Para mahawakan nyo sa lega mga dilawan? Anong purpose nun? Saan napunta yun? Diba? Kasi, edi Bongbong, lumayas ka na dyan. Kasi kung ang gagawin natin lahat ng mali, isisisi mo sa nakaraan. Clear, anong purpose ng amo mo dyan? 3 taon na siya eh. Halimbawa, yung drug war ni PRRD. Hindi man siya nagtagumpay na nasiro niya ang drug problem ng Pilipinas. But significantly, luminis ang kalsada. Tama ba ako? Tama-tama. So yung na-create nung panahon ni Noy Noy o panahon pa dati-dati, ang daming drugs. Hindi pwedeng gawin ni PRRD yun na excuse. Sinabi mo, lulutasin mo drug war eh. Hindi man niya nalutas ng todo-todo, pero bumaba. Significantly. Save ang mga babae sa mga adik. Nagets nyo? May purpose siya ron. Anong purpose ni Bongbong Marcos? Kung lahat isisisi nyo kay PRRD. Eh di lumayas na kayong dalawa dyan, wala kayong silbi, mga animal. Diba? Ang gawin nyo, alis na kayo dyan, tapos maglagay na lang kayong tagabagsalita para pag may nangyari, ibintang nyo kay PRRD. Tapos, di ako may tanong lang, this is a serious question. May parating na tag-ulan. Super typhoon. Ang balita namin tatama sa Ilocos Norte. Wag naman sana. Wag naman sana. Pero pag nagkabaha, naulit yung nangyari sa Cebu, mangyari sa Ilocos Norte, kasalanan pa rin ni PRRD? Ha? Kasalanan ni Sara? Bay, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Walang backbone yung presidente nyo yan. Di ba? Eh, magkakasubukan yan. Naintindihan nyo na kung paano tayo pinaiikot nitong mga to? This is not isolated case. Kaya yung inaalis nila si Tambit at si Bongbong Marcos, kasi lalagay nila si Sara, kalokohan yun eh. Bakit? Hindi naman to unang nangyari. Doon sa insertion pa lang lumobo na eh. Nung panahon ni Bongbong Marcos, lumobo na ang insertion sa Kamara, diyan sa Legislative Department. Yes, dati meron, pero grabe ang ano ngayon. Di ba? So kung wala kayong planong ayusin tong gobyerno, huwag nyo nang dagdagan yung sakit ng mga namatayan. Kasi there is too much evil in your heart na gagamitin nyo yung sitwasyon para ipanglaban nyo sa inyong mga kalaban sa politika. Hindi nyo na iniisip yung mga nabiktima ng bagyo. Lang. May schedule na po ba si Pangulong Marcos para pumunta ng Cebu? Meron po siya. Pupunta po siya sa Cebu at ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo, ang pinaka-data at kailan ito Ito si Claire, pag kay Bongbong walang alam eh. Dumalaw na siya, di ba? Inabot siya ng 3 araw bago siya dumalaw. Pero laging ganyan, pag patungkol kay Bongbong, alanganin na sagot. Pero kay Sara, alam niya kung kailan wala sa bansa. gagawin. Pero pupunta po siya. Salamat po, Yusek. Next question, Bella Callaso, Philippine Star. Good afternoon, Yudes. Ma'am, yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max and yet yun nga yung budget na supposed to be para sa flood control umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng Palace dito? Okay. So,
ang tanong dito, yung post ng governor. Okay? Obserbahan po ninyo anong sagot ni Claire. Yun din naman po, yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022. Naibalik pa, di ba? Di ba? Hindi niya na malaman kung anong sasagot niya pero kailangan ibalik niya kay panahon ng Duterte. Mismo ka talaga. Etong tao na to, wala tong kayang sagot nang hindi idadamay ang Duterte. Yan lang yun. Kasi hirap na rin minsan naiintindihan ko siya. May kahit ako nasa kalagayan niya. Ano kayo pagtatanggol si Bongbong? Iniisip ko kung ako ba nasa kalagayan niya, una kong naiisip, hindi ko tatanggapin. Kung sakali ako, hindi ko tatanggapin. Pero kung nga rin for discussion purposes, di ba? Natanong kasi ako niyan intindihin niyo si Claire. Natanong ako ng isang vlogger. Hindi ba dapat intindihin niyo? Kasi parang abogado daw. Kasi yung abogado, natural, may kliyente yan, ipagtatanggol niya. Diba? Ang kinaibahan, yung abogado, ipagtatanggol niya yung kliyente niya. Pero hindi niya ibabato sa kapitbahay o sa nakaraan. Pagtanggol mo lang yung kliyente mo. Halimbawa, pinagbibintangan yung kliyente mong pinatay yung kapitbahay. Ipagtatanggol ko yung kliyente ko hindi siya pumatay. Pero hindi ko ibibintang doon sa ibang tao. Kasi kawawa naman yung ibang tao, di ba? Makonsensya ka naman. Pagtanggol mo na lang yung kliyente mo. Kaya lang ito, siguro dahil no choice Paano niya ipagtatanggol? Kaya ako, sa tingin ko, mayaman na to si Claire. Kasi yung ganyang kabigat, yung ganyang kahirap ipagtanggol, at para sirain mo yung pangalan mo sa ganyang klaseng tao, dapat, kahit bukas, halimbawa, natanggal na si Bongbong Marcos at wala na siyang trabaho, kailangan hanggang mamatay na yung apo niya, buhay na siya. Kasi masisira ang karir mo dyan. Hindi man masira ang karir mo, pero yung pagkatao mo, sirang-sira. So, dapat sulit. Di ba? Dapat sulit ang kikitain mo. Kaya sa tingin ko, mayaman na ito. No? Opinion ko lang naman yun. Pero, di ba, yung sabi, intindihin nyo si Claire, hindi pwede kasi intindihin Dahil, paano nga naman niya ipagtatanggol? Talagang kalat tong si Bongbong Marcos. Pero yung ibibintang pa sa iba, pangit. Sa Cebu, mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin. Yung 3 beses niya inulit. Yan, pinasok niya lahat. Sa bawat question, pasok. Alam mo, ito ang ibig sabihin ng desperation. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kliyente niya hindi tatayo on itself dahil madumi. Kasi kung ang kliyente mo talaga is not guilty, he can stand on the personality or the character of his client. Hindi mo na kailangan mag-iba-iba. Hindi mo na kailangan magpaulit-ulit patungo sa iba. Kasi halatang halata Di ba? Na hindi mo maano yung kliyente mo, hindi mo maipagtanggol. So kailangan ilipat mo. Desperation act na ito nila Claire.